ang siyam na araw na panalangin tinatawag na Novendiales. DZXL Special Coverage. Ayan mga kasama, no, kasalukuyan pa rin nating natutunghayan sa ating live streaming yung nagpapatuloy at nagsimula na yung funeral mass dyan sa St. Peter's Square sa Basilica nga ng Vatican. Nagsisimula na po yung gaganaping funeral mass para kay Pope Francis. Pero syempre mga kasama, habang inaantabayan na natin yung mga susunod pa na kaganapan, balikan natin yung ating tanong of the day. Para sa ating tanong of the day na 1, 2, 3. Tanong. Ano ang aral na natutunan mo sa ating Santo Papa na si Pope Francis? Para sa mga gustong sumagot, mag-comment kayo dito sa ating Facebook Live sa DZXL News at babasahin po natin dito ang kabaong. Father, ano yung nilagay na malapad na libro na kulay pula ang cover doon sa ibabaw po ng kabaong ni Pope Francis? Usually, the Book of the Gospels ang tawag dyan. Book of the Gospels. Bakit mo, ano yung significance nung inilalagay sa ibabaw ng kabaong? Kasi di ba yung word of God, that Jesus became the Word of God. He incarnated Himself to us. Yun. The Word of God is incarnated, Okay, so yung mga nakatayo kanina sa magkabilang panig ng St. Peter Basilica pag nilalabas yung mga labi ni Pope Francis, sila naman po ngayon ang lumalabas by 2. Yes, by 2. Ng loob ng Basilica, papunta doon sa kanilang lugar, sa may kaliwang bahagi po ng harapan ng St. Peter Basilica. Kanina may mga napapansin tayo na mukhang parang mga Cardinal Asian. Nagmamarch siya palabas dito sa may patungo ng stage dito sa may St. Peter's Square. At dun hindi ko makita, medyo malabo ang paningin ko. Pero yung parang stage dun sa harap, nandun yung casket yung ni Pope Francis. Kung saan gaganapin yung misa. Yung misa, oo. At ito si Cardinal Luis Antonio Tagle ay nakita po natin na kasama po siya doon sa mga nagmamarcha at malapit patungo po doon sa kung nasaan nakalagay yung casket ng Santo Papa. Alam mo, partner, kanina ko pa binabanggit sa mga nakikinig kasi wala silang visual. Sabi ko, yung kabaong niya talaga, yung kahoy, as in wala kahit anong design, cross lang ang makikita sa iba. Sobrang simple na parang kung ano yung ipinakita ng Santo Papa, kung paano siya namuhay, nung nabubuhay pa, napakasimple. He was also one of our favorite popes, no? He also endeared himself to the people. Sa dami rin ng mga bansang kanyang inikot, di ba? Parang one of the most traveled popes in history. So, patuloy na nagpo-prosesyon o pumupunta na sa kanilang mga upuan ang concelebrating cardinals. At alam natin na kabilang dyan ang ating tatlong Pilipinong cardinal, sila Cardinal Tagle, Cardinal David, at si Cardinal Advincula na Archbishop of Manila. Alam ko yung pilang yan ang order nila is based on seniority. So yung mga nasa bungad ay yung mas huling itinalagang cardinal at yung mas senior ay nandun sa dulo. Kasama. There's Cardinal Joe Advincula right there. Yes, nakita natin. So ibig sabihin,
na maraming pulis na nag-resign. Sila ay nagdi-discuss, no, kung ano bang situation ng simbahan sa mundo ngayon, ano yung situation ng simbahan natin, ano yung pangangailangan ng simbahan, at ano din yung pangangailangan ng mundo, kumbaga. And in a way, they get to know each other. Marami dyan magkakakilala naman kasi sa daming meetings dito sa Vatican, many times a year, and then pag may mga synod, and then yung mga nasa Vatican Curia naka-assign, so nakikilala din sila ng mga cardinals ng buong mundo. But they get to know each other a little more during these days ng congregation. And then they would also, of course, kung discuss ng konti, ano yung dahil sa sitwasyon ng mundo ngayon, ano naman ang kailangan ng Santo Papa, ano yung medyo characteristics na ng Santo Papa. Ito, Father, ngayon na pinag-uusapan lalo-lalo na sa social media, itong ilang mga pangalan o mga partikular na mga pangalan ng mga kardinal na Yes sir, opo. Mahabang proseso. Bago natin mabawian ng lisensya, ang isang teacher ay mahabang proseso. He was called home. At he made sure na maka-impart pa siya ng kanyang final blessing, ng apostolic blessing, bago siya mamaalam sa atin. So, yun talaga andun yung will and determination to hold on para po maging kahit paano maging masaya ang pagdiriwang natin ng peace. Even if you could tell yung boses na talagang agit na, and even so, kamay mo lang hindi mo na makaangat masyado, but yet, he really made that effort to go to the loggia. Yung parang parang makapagbigay ng kanyang urbi at orbi blessing. Nagsisimula na po ang misa at inulungkot na po ni Cardinal Will ang altar. Nakudiyak po na magsisimula na po ang bagay na misa. Cardinal Sanchez na naging prefect ng congregation for the clergy noong kapanahonan na. So those are the dignitaries. Ayan na si French President Macron, si US President Donald Trump, si King Felipe ng Spain, nakikita natin meron pong iba't ibang leader at sinatawan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Punong-puno, ang piyansa. Ayun, nakikita nga natin dun sa Mananiguran hanggang sa ayan yung main artery, yung Via Conciliazione, ay may tao. And I'm sure it's probably streaming out into the streets, beyond what the camera can see right now. Napakatahimik nila, napaka-orderly, napaka-peaceful. Sagrado. Yes. Sagrado. This is how you say Actually, I want to talk about that, Kasi ayon sa mga malalapit sa kanya, talagang sinikap niyang magpalakas at magpagaling. Ayaw niya na siya'y mawawala sa mundong ito ng panahon ng Semana Santa dahil baka ang atensyon ng mga mananampalataya ay sa kanya ituon. When in fact, dapat ang atensyon ng mga Kristiyano ay kay Kristo sa kanyang pinagdaanang pagdurusa, sa pagpapako sa kanya sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay. And true enough, after Easter Sunday, he was called home. At he made sure na maka-impart pa siya ng kanyang final blessing, ng apostolic blessing, bago siya mamaalam sa atin. So, yun talaga andun yung will and determination to hold on. Ngayon po, binago po siya ng Panginoon. At pero ngayon, 2025 national and local elections,